Isa na namang napakagandang treasure site ang ibinahagi sa atin ng ating kapwa mangangaso ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army, at sabay nating alamin at tuklasin ang mga lehitimong palatandaan na makikita natin sa paligid ng kanilang treasure site, at alamin rin natin ang tamang opening na dapat hukayin gamit ang mga pagkakaayos ng mga lehitimong palatandaan sa paligid ng naturang treasure spot. Ini siya fish marker. Dika. Istek ha? Fish marker. Sa southeast 130 degree. Mga ang tatlong dots na ito na nakaayos ng hugis triangle, ay isang inverted arrowhead, na nagtuturo sa tamang direction papunta sa lokasyon, na kinaroroonan ng kasunod na lehitimong palatandaan, at dahil ito ay naka-orientation sa cardinal direction na southeast, ibig sabihin ang kasunod na palatandaan na tinuturo nito ay isang small to medium deposit marker. 2 meter. Hindi makita ang heart. Na heart. Nara. Ikan sa heart. Kung ang hugis pusong marka bilang surface trail marker ay nagpapahiwatig sa isang prepared site, at volume deposit, pagdating naman sa ukit na pusong marka, ito naman ay nangangahulugan sa isang butas na tinakpan, treasure shaft opening, at hidden room, ito ay nagpapahiwatig sa depositong nasa small to medium deposit. Mapapansin rin natin ang isang maliit na dot, katabi ng markang ukit na puso, ang naturang dot ay siyang ginawang directional pointer, papunta sa lokasyon na kinalalagyan ng shaft opening o digging spot. Tuhan 215 degree. Mga 3 meters. Muna siya na batok. Ay sa hole. Duha. Siya. Hindi na tanado. Ngayon. Ang batong ito ay isang wall type marker. Pagdating sa mga batong palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang wall type marker, ito ay nagbibigay interpretasyon na hangganan, boundary, or bounds marker. Patunay lamang na ang opening ng treasure shaft ay hindi na nalalayo sa naturang bato, at maaaring ito ay nasa harapan na mismo ng naturang wall type na palatandaan. Siya ni Holre. Ni slash ani. Focus. Isa talaga ang markang tulad nito na masasabi kong excellent marker. Sa katunayan, meron na akong nakitang nakuhanan ng quick deposit, gamit ang ganitong uri ng palatandaan, sapagkat ang ganitong uri ng marka ay nagpapahiwatig ng treasure deposit in front, or treasure shaft opening in front. Ang naturang dot ay nagbibigay interpretasyon sa nakatagong deposito, o maaari rin na ito ay nagpapahiwatig sa mismong opening ng treasure shaft, samantalang ang katabi nitong ukit na slash o line, ay siya namang ginawang directional pointer na nagtuturo sa tamang lugar na kinalalagyan o pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Yang di sa kuan dito. Dito yun ang tapad. Bilang patunay na ang nakatagong opening o digging spot ay nasa harapan mismo ng wall type marker, na siya namang tinuturo o pinapahalagahan ng markang ito. Ngayon makikita natin ang isa pang karagdagang palatandaan na nagtuturo pa rin sa mismong opening na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Ngayon suriin natin ang mga man-made at unusual na bahagi ng naturang batong palatandaan. Ang makikita natin sa batong ito ay meron itong passage line sa bandang gitna. Maliban sa passage line, mapapansin rin natin na sa tatlong sides ng batong ito, ang bahaging dito ay matuwid at makinis ang pagkakahati. Ito ay isang patunay na ang portion ng batong ito ay isang man-made, at ito ay sinadyang hinati ng tuwid ng mga Japanese Imperial Army, upang gawing isa sa mahalagang palatandaan na nangangahulugan pa rin ng treasure shaft boundary, o hangganan ng opening o digging spot. Ayun.
Ikan din nga ba to? Pa southwest. Makita din siya. Ikan. Mas maiging alamin mo rin kung anong meron sa batong ito na dinaanan mo. Dahil kung hindi ako nagkakamali, maaaring ang batong ito ay kabilang sa mga palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang isang treasure shaft boundary marker. Mga 1 meter. Bangag. Siya bangag. Mula siya triangle. Walang duda na ang batong ito ay isang triangle marker. At nangangahulugan ng center shaft opening. Ngunit isa rin ang batong ito na ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang boundary marker, sapagkat sa tatlong corner ng hugis triangle ng naturang marka, makikita natin na sa bahaging dito ng nasabing triangle na palatandaan, ay may matuwid na hiwa o cutted portion, patunay lamang ito, na isa ang batong hugis triangle na markang ito ang ginamit ng mga JIA bilang hangganan sa kanilang lugar na pinagbaunan ng mga mahalagang bagay. Maliban sa ginamit ito bilang treasure shaft boundary marker, ang naturang batong hugis triangle na palatandaan ay nagpapahiwatig din sa isang chemical na patibong, na maaaring madaanan during digging and retrieval operation, sapagkat ang nasabing hugis triangle na marka ay kontaminado ng mga small holes na siyang nagpapahiwatig sa isang poisonous trap. Ikan sa triangle. Tudlo niya ang siya pilan 253 250 tipab kanina yung nga bato mga 2 meter ikan na nga bato 2 meter ayun sa dali sa ang ganitong uri ng palatandaan, na may nakaukit na mga dots na nakaayos ng hugis circle at inukit sa wall ng isang bato, ay common itong makikita sa 270 degrees o cardinal direction na west. At nagpapahiwatig ito sa opening o digging spot na nasa 90 degrees, o cardinal direction na east, sapagkat ang naturang mga holes na nakaayos ng hugis circle na iniukit sa wall ng isang bato, ay isang sunset marker, o isang sun na marka na walang rays na ibig sabihin ay afternoon, at pag umakyat ka sa ibabaw ng batong ito habang ang sikat ng araw ay nasa sunset side o west direction, ang human shadow mo ay nasa east side, kung saan matatagpuan ang opening o digging spot. Tulad ng karaniwang kahulugan pagdating sa mga batong inayos ng wall type, lagi itong nagpapahiwatig ng hangganan o boundary marker sa nakatukang direksyon. Southwest. Southwest. Ini siya. Ini.